Kailangan kilalahanin nyo kung sinong mga pangulo sa inyo. Siguro sa 34 years natin pagsama, kilala nyo na si Brother Andy. Amen. Kilala na yung pamilya ko. Magkakilalahanin na tayo. Posible nyo na pa kami makikilala. Hayag ang buhay namin sa inyo. I beseech you, brethren, to know them which labor among you. Kaya kami nga mga manggagawa, kilalang kilala namin kung sino ang aming beloved parents in the Lord. Gano'n na lang pagsuporta namin, pagmamahal sa kanila, sa mga beloved sin. Bakit? Nakikilala namin sila ng lubusan. Kung ano sila at sino sila, anong ginagawa nila para sa Diyos at para sa kaigsunan sa iglesia. Nasa Bible po yan. I beseech you, brethren, to know them which labor among you. Kilalahanin mo yung mga tao nag-asakripisyo para sa iyo araw-gabi na dalangin, nag-ayun, and over you at nangulo sa inyo in the Lord. Nangulo sa inyo sa Panginoon at admonisyo at nagpapaalala sa inyo sa mga salita ng Diyos. And to esteem highly, very highly in love. Pakamahalin natin sila ng grabe sa pag-ibig dahil sa ilang mga ginagawa. And be at peace among yourself. Kung gusto nyo magkaroon kayo ng kapayapaan sa iyong puso't isipan, itong gawin nyo mga kapatid. Imbis mukontra ka, mahalin mo na lang sila. Amen. Amen. Kaya basi galit kayo kay Brother Andy. Father's Day ngayon. Amen. Salamat sa nagbigay ng regalo. Amen. May dalawang cake yan eh. May dalawang cake ako nga riba, regalo. Goldilocks pa at saka red ribbon. Happy Father's Day, beloved OP. Meron pang bag, meron pang iba-ibang klaseng kape. Hindi ko malaman nung piliin ko eh. Nalibog ng ulo ka, ano bang maganda rito? May malunggay na kape, may mangustin with corn. Puro naman may corn. Kaya lahat sila pinagtitimpla ko lahat. Isa lang naman ang lasa. Amen. Amen. Meron pa nagbigay, grabing bigat. Hirap na hirap ako. Komplito. May talong, may bulaklak, may gulay, may saging, komplito nga mangkok, mayroong pang perfume. Nagamit ko na kanina. Pinaligo ko na. Pero hindi ko rin intindihan kung anong klaseng amoy ko na. Amen. Naramdaman ko yung pagmamahal. Mataas na pagmamahal. Grabing pagmamahal niyo sa iyong mga nangunat ng mga Pangulo. Kaya sabi ng Biblia, magkaroon kayo ng kapayapaan. Oh? And to esteem them very highly in love for their sake, for their work's sake, and be at peace among you. Lalo na kung ipakita natin yung grabe pagmamahal natin sa ating beloved Noble Pastor, beloved Almeida children. Ngayon, birthday na natin mala pastor, hindi naman natin siya ginigrate, pero gina-celebrate natin, ginaalaala lang natin, kaya nakasulat sa Biblia, nga sila, dahil sila magawa ng sakripisyo, mahalin natin sila. So, next Thursday, baka papunta na kami ng Manila. Baka mayroon akong ibigay na pangregalo, cast gift sa ating beloved Noble Pastor. Gagamitin yan sa beloved children, sa paggastusan, sa preachers meeting, annual preachers meeting. Doon yung ginagamit. Ang mga binibigay ng gift, regalo sa buong daigdig, sa mga station sa buong daigdig, sa main church, sa mga kwart, sa pioneers, sa mga kapatiran, ginagastos po yon sa church. We know that, alam namin, kaming nakakaalam. Kaya wala nila binabulsa yan, mga minamahal. Lahat ginagastos sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dapat lang tayo mag-cooperate, mag-celebrate, mag-alaala. Kaya nakasulat lahat sa Biblia. Expression. And to esteem them very highly in love for their work's sake.
Pakamahalin natin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang mga ginagawa. Nakita natin yung mga ginagawang sakripisyo ng ating beloved Honorable Pastor. Beloved son, nakita po natin. Pag ginagawa natin, tuwang-tuwa ka, nagbigay ng regalo, grabe, sa Biblia, at ang kapayapaan darating sa puso't isipan nyo. Maging maligaya ka, payapa ka. Bakit? Nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Pinakita mong tunay mong maggrabing pagmamahal sa mga pangulo mo at nanguna sa iyo. Kaya nakita mong sakripisyo na hilab yan, di basta-basta. Ilang araw, ilang bisis, nag-40 days fasting, mala pastor. One time, 96 days, 20 days, hindi na mabilang until that time na kinuha sa ng Panginoon. Pero na-establish ang church, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Millions of people na ligtas sa ilang sakripisyo, ilang taon, mga minamahal. Kaya nakita natin, for their very work's sake, nakita po natin sila. Lahat na sumusunod at nagkakaisa. Grabe, kita mo, payapang-payapa, pinagpapalang negosyo, trabaho, na buhay, pagigitaan. Bakit po naging payapa? Nasunod nilang ginagusto ng ating Panginoon. Nakasulat sa banal na kasulatan. Everybody say, praise the Lord. Naintindihan nyo ba? Bakit sila po, hindi natin sila makalimutan? Alalahanin natin sila. Ito po, tinuro ko itong dapat gawin. Nakasulat po yon sa Salmo 112:6. Bakit hindi po natin sila makalimutan yung kanilang katwiran na ginawa? Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 112, ang talata 6. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalaalang walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Talaga hindi po mabakwi yan, hindi mabali, hindi po kayang, which shall not be moved. Surely he shall not be moved forever. Tama? The righteous shall be in everlasting remembrance. Yung mga taong gumawa ng mabuti at matuwid sa gawain ng Diyos sa harapan ng Panginoon, sabi dito, hindi po makalimutan ang kailang mga alaala. Is an everlasting remembrance. Wala na sila sa lupa, sa langit na, hanggang ngayon, matapos ng sanlibutan ito, hindi pa mabalik ang Diyos. Hindi makalimutan ang kailang ginagawa na mabuti. For their very work's sake. Sa Bible, surely it shall not be moved forever. Totoo, hindi talaga maalis hanggang pagkailan pa man, because the righteous shall be in everlasting remembrance. Mga tao gumawa ng katwiran, matuwid, tama, hurol, will, is an everlasting remembrance. Kaya hindi makalimutan. Walang katapusan ang pag-alaala. Amen? Hindi maputol ang kailang gipanghimo sa atong kinabuhi. Nasa Bible po na nakasulat. Amen ba? Ay yung mga tao na, hindi talaga nagbabasa ng Biblia, hindi sila makaunawa. Ngayon, sabi ng ibang mga pilosopo, may bersikulo sila. Nakasulat sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Nagukod pa ng bersikulo. Pakibasa, daanan muna natin yan para may ma-encounter kayo. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Praise the Lord. Sa Aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 9, ang talata ay 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nila nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Amen. Yun ang bersikulo nila. Pag namatay na daw ang tao, wala na daw alaala. Wala nang ganti. Yung pagsabi diyan, mga taong sanlibutan, wicked yan, hindi naman righteous yan. Sabi ni Solomon, tawa. Yung tao na mga kasalanan, wicked, pag namatay, wala namang ginawang katwiran, pag namatay sila, wala na. Wala nang reward, wala nang memory,
their memory dim forgotten. Wala na silang alaala. Amen ba? Ano naman ang alalahanin natin sa mga taong makasalanan? O kayo? Nagipag-away gani yung membro doon ng pastor sa Davao nga. Ilang pastor, gihuli na gano'n, priso nga, rapist man gani. O, di ba? Ha? Nadaya sila. Yung doon sa isla ng Surigao, sino yun? Si Aguila. Pinaglaban ng membro, alas magpatayan pa sa mga pulis, ayaw magpahuli. Pero dagan gipang rape ng mga bata. Pero sa pang-intindi nila, tama ang ilang pangulo. Ha? Amen ba? Pinaglaban nila yon, kaya akala nila, tama yung ginawa ng Pangulo. Pero hindi na alam, sikrito, may gumagawa pala ng kasalanan. Wala nila nalaman kay tinago ng Pangulo. Sa atong iglesia, ang ginagawa natin, beloved parents ng mga pastor, hayag na hayag, kitang-kita sa buong iglesia. Walang tinatago, kahabagan ng Diyos. Yung mga pangulo na tinatago, hindi ka makapasok sa mga kwarto, grabe may mga gwardya. Wala. Sikrito, bunal, left and right. Pero paglagay sa pulpito, maganda magsalita. Hindi basta-basta. Kumbinsido mga membro. Ngayon, pati gani gobyerno, wala makumbinsi. Kaya ni-raid ng pulis, hanggang ngayon na prisuhan. Amen ba? Amen? So dito, anong alalahanin ito sa mga kasalanan? Pastor nga rapist? Minister nga killer? Kaya, simpleng logic lang, mga minamahal. Surely, he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Ang mga matuwid na gumawa ng mabuti, nangulo ng maayo, mabuti, sila po'y takos sa pagdubling pagrespeto, hindi makalimutan ang ilang ginapanggibo gawa sa lupa dahil maayo ang ilang pagdumala, pagpapangulo. Ang mga membro na kinabang. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Hebrews 10:7. Anong sinasabi diyan? Ay proverbio. Proverbs 10:7. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Amen? Nabasa ko na ito eh. Dogay magbasa. Sa English, Proverbs 10:7, the memory of the just is blessed. The memory of the just, ang alaala ng mga matuwid, ay pinagpala. Blessed. But the name of the wicked shall rot. Ang ngalan ng taong dautan masama, ito po ay mapanis, madurog, mawasak. Wicked shall rot. Di ngayon, yung mga taong makasalanan, ganangulo, naskasulat, anong alalahanin natin? Dahil sa Biblia, ang pangalan ng taong masama ay madunot, mapanis. The name of the wicked shall rot. Basahin mo nga, Bartones Tagalog, ulitin mo nga. Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, ang talata ay 7. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala. Amen. Ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparang. Yon, ang pangalan ng masama, mapaparang. Mawasak, madurog, madunot, mapanis. Kaya, paano alalahanin sa mga taong masama? Wala. Yung pangalan nila, wala na. Ngayon, mga leader ng Leon nga na priso, sana yung pangalan nila? Yun po nakasulat sa Biblia. Kaya dito sa Diyos Bukusid, hindi tayo nagkamali. Totoong Diyos natin buhay dito kumikilos. Ating beloved noble pastor, totoong propeta ng Diyos.
Yung iniwan nilang ligasiya, turo sa atin ito ngayon, pinagmamana natin, minana natin. Hindi tayo nagkamali. Kaya lahat ng mga laala nilang iniwan sa atin, pinagpala. Pinagpala yung iglesia, nang wala na sa langit na sila, lalong pinagpala, lumalago, maraming tao nang liligtas. Big sabihin yung inaiwan na ng turo, hindi masama. Hindi napaparang, kundi pinagpapala. The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. Ganda na si Bisaya, basahin eh. Anong nakasulat niya? May Bisaya ba kayo dyan sa, ang handumanan sa matarong panalangin. Apan ang ngalan sa dautan, madunot. Madunot. Ang ngalan sa dautan ng tao, madunot. Di, so may alalahanin din sa mga kasalanan. Wala! Madunot! So may makuha niyo kung dunot. Amen? Yung dunot niya mangga, makuha mo pa ba? Makaon mo pa? Alam, pilit-piliin mo yung dili dunot. Pero yung handumanan sa mga matarong na tao ay blessing, panalangin. Apan ang ngalan sa dautan, madunot. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Kaya tayo sa iglesia mismo sa pinagpala. Ganito lang tayo. Kaya mga kaigsunan, mga minamahal, ang paglingkod sa Diyos ay maging matalino ka. Maging marunong ba? Isipin mo palagi ang paglingkod mo, you are in the side, in the Lord's side. Isipin mo yan. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, nga tayo ay palagi sa tabi ng Panginoon. Kasama natin palagi ang Panginoon. Pagkasama natin palagi ang Panginoon, hindi yan batarong. Hindi ka magapi ng kaaway. Iba-ibang pagsubok dumating sa buhay mo, temptasyon. Basta kasama, you are walking in the side of God. Ikaw ay mag-asinso, hindi ka pabayaan ng Diyos. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Diretso ka lang, going straight ka lang. You is walking in the right way of God. Kahit anumang pagsubok, gawa ng kaaway, simpleng salita, hindi ka matitinag. You don't mind any disturbance in your life, in yourself. Wala kang pakialam. Kaya paglingkod sa Diyos, bisan kay sinong Kristiyano, may dalawang kapangyarihan gagamit sa Kanya pag kulang ka na sa lakad sa daanan ng Panginoon. Maybe, Kristiyano ka, gagamitin ka ng kaaway to distract your fellow Christian. To distract the authority of the church. Maybe, gamitin ka ng kaaway. To oppose the authority of the church. Dalawa lang. Kung lumalakad ka sa daan ng Panginoon, kasama mo ang Diyos, ang Panginoon palaging gagamit sa iyo. Maging payapa, maging maligaya ka, wala kang problema, wala kang question, hindi, may mga pagsubok, hindi ka manghihina, lalo ka pang lumalakas, may pagsubok, di alam na alam mo, kilala mo kung sino ang Diyos na pinaglingkuran mo. Sabi ni Pablo, I know Him which I believe it. At I knowing that He is able. Alam ko kung sinong aking pinaglingkuran, sabi ni Pablo. At alam ko na kaya niya ako tulungan. I know Him that He is able. Kayang-kaya ako ng Diyos tulungan sa bawat problema, pagsubok natin sa aking buhay. Ngayon bakit? Kilala ko sino ang pinaglingkuran niya Diyos. I know Him which I am believed and He is able. Is able. Arang kaya niya ako tulungan sa bawat problema darating sa aking buhay. We are so blessed in this ministry. Dahil meron tayong totoong pastor, propita ng Diyos. Huwag lang tayo umiba ng landas. Duro-diritso ka lang sa tamang landasin ngayon na ating nilalakaran. Amen? Amen? Sabi na, or which cause I also suffer these things. Therefore, I am not ashamed, for I know whom I have believed.
I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Kilala natin, sabi ni Pablo. At siya po'y alam ko nga kayang-kaya niya ako tulungan. Dahil dito nagtiis din ako, sabi ni Pablo, ng mga bagay na ito, gayon ba'y hindi ako nahihiya. Sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayahanan. Hallelujah. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat sa aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yaon. Palakpakan natin, Diyos. Hindi tayo iwanan, pabayaan ng Diyos. Sabi, lubos akong naniniwala siya'y makapag-iingat sa akin. Ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kung paano mo kinikilala yung Pangulo, lalo mo kilalahanin ang iyong Diyos na pinaglikuran sa langit. Sabi sa awit, how big is God? How big and wide His vast dominion. And is small enough to live within my heart. Gaano daw kadako, kalaki, kalapat ang Diyos at ang sakop sa buong sanlibutan. Gaano naman sa kaliit nga papasok sa aking puso. Because the Lord is a spirit. He always dwell in our heart. Ito po magtulong sa atin. Ito po ang mag-iingat sa atin. Ito po mabigay ng tagumpay sa atin. Then dito na sa puso natin ang Panginoon eh. Kaya saan ka papupunta ng Panginoon? Wala na. Katukin mo lang yung puso mo. Umiyak ka sa Diyos, humangad sa langit. Lord, I know. I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto me against that day. Alam ko, Lord, hindi mo ko pabayaan. Ikaw mag-iingat sa akin. Kaya minamahal, magpakainit, maging sincero, paglilingkod sa Diyos. Dahil nakikilala natin kung sino ang Diyos natin na pinaglingkuran. Last verse, Matthew chapter 26, verse 13. 7 to 13, isamari ko na lang. Gibasahin mo na lang ba, Anthony? Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 26, ang talata 7 hanggang 13. Ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang albastro ng ungwento na lubhang malaga at ibinuhos sa kanyang ulo. Samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. 8. Datapwat na makita ito ng mga alagad, ay nanggagalit sila nang nagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? 9. Sapagkat ito ay may pagbibili sa malaking halaga at may bigay sa mga dukha. 10. Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. 11. Sapagkat laging nangasa inyo ang mga dukha, datapwat ako hindi laging nasa inyo. 12. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. 13. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghilyong ito sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Palakpakan mo natin ang Diyos. Si Maria Magdalena, isa ka babaeng makasalanan. Lumapit sa Panginoong Hesus, inakusa ng mga Parisiyo. Sa panahon ni Moses,
Pag ang tao, babae o lalaki, madakpan, mahuli, nga he's committing adultery o sin, sabi ng balaod ni Moses, babatuin siya hanggang mamatay. Si Maria Magdalena, dinala ng mga Pariseo, Lord, this woman we caught in the act, committing adultery. What I've said in the law of Moses, nga siya po, you have to stone him until he die. Babatuhin siya hanggang mamatay. Ang sabi ng Panginoon sa Pariseo, kung sino sa inyo walang kasalanan, siyang una magbato sa babaeng ito hanggang mamatay. Walang isa nagbato, tumalikod lahat. Kay lahat na Pariseo, makasalanan pa kay Maria Magdalena. Amen? Amen? Sabi ng Panginoon, ang Panginoon sumusulat lang sa lupa, ako babae, hindi ako maghusga sa iyo. But, umalis ka na at wag ka nang magpakasala. Go, I never judge you, woman, but go and sin no more. Pinatawad siya ng Diyos, hindi sinusga ng Panginoon. Kaya sa sobrang pasalamat niya, gratitude, utang ang loob. Pumunta siya sa Panginoon habang Panginoon kumakain. There came a woman having alabaster of box, very precious ointment. May box ba nga grabe kamahal nga ointment, perfume. Binuho siya sa ulo ng Panginoon habang Panginoon ay kumakain. Ngayon, habang nakita ng mga Pariseo, sabi na, bakit this ointment might have been sold for much. Dapat at itong perfume, ibigay sa mga mahirap. Nagalit ang mga apostoles. Anong sabi ng Panginoon? Bakit nagugulong isipan niyo sa ginawa ng babae? Pabayaan mo siya. Ang kanyang ginagawa sa akin ay mabuti. He did good things to me. And is preparing for my burial. Ang perfume daw ginaprepara niya sa paglibing ng Panginoon. Anong sabi ng 13? Sabi niya, for the poor always with you. Ang mga pobre palagi natin kasama. Itong babae minsanan lang. Anong sabi ng Diyos? Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall be also this, that this woman hath done, be told for a memorial for her. Saan man daw marating Ebanghelyo sa buong daigdig, ang ginawa ng babaeng ito ay hindi po makalimutan. Ito po'y isang alaala para sa kanya. Isa lang ang ginawa ni Maria Magdalena nga makasalanan pinatawad ng Diyos. Isang mabangong perfume binuo sa ulo ng Panginoon. Sabi ng Diyos, saan man marating Ebanghelyo sa buong daigdig, ang ginawa ng babae ito ay hindi po makalimutan. It should be in remembrance for her. Isa lang, how much more ang ginawa ng ating malapastor, Mama Dear, ng kabutihan, ng katwiran na pinakita. Hindi natin pwede sila makalimutan. Maria Magdalena, isa lang ang mabuting butang. Ginawa niya, hindi makalimutan. Yung ginawa ng ating beloved person para sa atin, hindi po basta-basta. Gano'n na lang ba makalimutan kagad natin sila kung wala na sila dito sa lupa? Tandaan natin, ang alaala ng mga matuwid na tao ay walang hanggang alaala. Hindi natin pwede makalimutan. Hanggang naghihintay tayo ng pagbalik ng Diyos, hindi natin makalimutan yung mga tao ng Diyos ginamit sa tagaligtasan. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Deep of gratitude. Utang na loob na dapat tayo magpasalamat. You must to be grateful. Maging mapasalamatin tayo sa mga bagay-bagay na tanggap natin sa church na to. Hindi mo, wag mo kalimutan. Mami na mahal, nga lahat ng bagay nangyari sa buhay natin, ito po'y grasya ng Diyos. Ay, hindi dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil may mga unang tao nagsakripisyo na langin para sa atin. Kaya ngayon, nag-aani na tayo. Wala naman tayong tinanim, pero nag-aani tayo.
Sino nagtanim? Sila ang nagtanim. Grabing tinanim nila. Grabe nga sakripisyo. Grabe nga panalangin. Grabe mga pagpupuri. Grabe nga pag-ayuno. Upang tayo mag-aanin. Kayo, nag-aanin lang tayo ng pagpapala, grasya. Kaya sino tayong kalilimutan natin sila? Hindi natin sila makalimutan. Yung kailang mga matamang mabuting gawa sa buhay natin. Kaya kailangan makapit, mahal, magkaroon tayo ng deep of gratitude. Utang nga loob, nga patuloy tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na to, bulay-bulayin natin ang kabutino sa ating buhay. Dati puno tayo ng karamdaman, puno tayo ng problema, wala tayong kapayapaan, wala tayong kasiyahan, magulo ang ating buhay. Ngayon, nagtatamasa na tayo. Noon, alos wala tayo makain. Wala tayo matirahan ng mga bahay. Wala tayo masakyan. Ngayon, sobra-sobra. Pinagpala tayo sa Jesus. Singgit, hallelujah.